Sa dulo ng lumang kalsadang nilalamon ng talahib at hamog, may baryong bihirang banggitin ng sinuman, at kapag nabanggit man, binubulungan lang. Baryo ng aswang ang tawag ng mga naglalakbay na minsan nang napadaan at hindi na muling nagbalik. Hindi ito makikita sa karaniwang mapa. Para itong singit sa pagitan ng bundok at latian, nakatago sa ulap at binabantayan ng mga punong tila may sariling mata. Doong papunta roon, ang hangin ay may kakaibang bigat, hindi lang lamig, kundi parang pagtingin. Parang may sumusunod na hindi mo nakikita, ngunit ramdam ng batok. Sa pagitan ng matataas na kawayan, naririnig ang kaluskos na hindi tugma sa ihip ng hangin. May mga ibong biglang tumitigil sa pag-awit kapag may dumaraan, at sa bawat hakbang, tila may paalala ang lupa, huwag kang magtagal. Ngunit si Rudy Coropo ay hindi kabilang sa mga madaling umurong. Bitbit niya ang isang lumang bayong na yari sa tiklis, isang supot na may tuyong damo, at isang malapad na itim na sombrero na halos tumatakip sa kanyang mga mata. Sa baywang niya, nakasukbit ang maliit na sisidlang kahoy na may ukit na parang alon at kidlat. Sa leeg, nakasabit ang isang anting-anting na kulay tansong may bilog na tanda. Hindi gaanong makintab, ngunit parang may init na palaging sariwa. Hindi siya matangkad, ngunit matikas ang tindig. Hindi rin siya mukhang palabas ang lakas, ngunit sa paghinga pa lang, halatang sanay sa takot ang dibdib niya at mas sanay siyang hindi magpatinag. Matagal nang umiwas si Rudy sa mga lugar na maraming tao. Hindi dahil ayaw niya sa tao, kundi dahil alam niyang ang mata ng marami ay parang apoy. Kapag matagal kang nakatitig, may masusunog sa'yo. Galing siya sa isang bayan na nagsimulang magbago nang kumalat ang bulong-bulungan, na ang antingero raw ay may dalang sumpa, na kapag tumulong ay may kapalit, na kapag ngumiti ay may binabalak. Walang katotohanan ang ilan, ngunit sa isang mundo na takot sa hindi nila naiintindihan, ang kasinungalingan ay kasing bigat ng bato. Kaya nang marinig niya ang tungkol sa isang baryong walang pakialam sa tsismis, isang baryong tahimik at liblib, tinanggap niya iyon na parang huling hagdan palabas sa kaguluhan. Hindi niya agad inusisa kung bakit walang pakialam ang mga tao roon. Hanggang sa may matandang nagbabala sa kanya sa tapat ng lumang tindahan sa kanto ng palengke. "Kuya," sabi ng matanda, nanginginig ang kamay habang hawak ang sigarilyong hindi niya sinisindihan. "Kung ang hanap mo ay katahimikan, huwag ka roon. Tahimik doon kasi walang gustong magsalita." Napangiti si Rudy ng bahagya, hindi dahil natatawa, kundi dahil sanay na siya sa ganyang babala. Marami na rin ang nagsabi niyan sa akin, pero heto, buhay pa ako. Hindi na nagsalita ang matanda. Tumingin lang ito sa malayo, sa direksyong kinatatakutan ng karamihan, at umiling na parang may nakikita siyang nakaraan. At ngayon, heto na si Rudy, nasa bungad ng baryong pinili niyang tirahan. Ang unang bumungad ay isang arko na gawa sa kahoy at baging. May nakaukit na pangalan, Baryo Dapindan. Ngunit sa ilalim ng pangalan, may mga gasgas na tila sinadyang burahin ang isang mas lumang ukit. Kapag tiningnan mo ng mabuti, may bakas ng salitang hindi na mabasa. Parang may dating pangalan ng baryong ito na ayaw nang maalala. Sa loob, magkakadikit ang mga bahay kubo, ngunit walang masyadong tao sa labas. Walang batang naglalaro, walang asong tumatahol. May ilang manok, ngunit tahimik kahit may dumaraan. Ang mga puno ng niyog ay nakatungo, at ang mga dahon ng saging ay parang nagkukubli.
May mga mata sa bintana, siguradong meron. Ngunit wala ni isang lumabas upang sumalubong. Naglakad si Rudy sa gitna ng putikang daan. Bawat yapak niya may tunog na parang paghigop ng lupa. Sa bawat hakbang, parang umiigsi ang distansya sa isang bagay na hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman. May isang tindahan sa dulo. Payak na kubo na may nakabitin na ilang delata, kape, asin at kandila. Sa harap nito, may bangkong kawayan at isang babaeng nakaupo roon, nakayuko, nagbabalat ng luya. Hindi siya tumingala agad. "Magandang hapon," bati ni Rudy, kalmado ang boses. Huminto ang kamay ng babae. Dahan-dahan siyang tumingala. Maputi ang mata nito, hindi sa natural na puti, kundi parang may manipis na ulap na nakabalot sa iris. Hindi bulag, malinaw ang tingin, pero may kakaibang lamig na parang hindi tao ang unang nakatingin. "Magandang hapon," sagot nito, may pagitan ng bawat salita na parang tinitimbang. "Bagong lipat po ako," sabi ni Rudy. "Naghahanap lang ng matitirhan. Sabi nila may bakanting kubo raw sa may sapa." Napangiti ang babae, ngunit hindi umabot sa mata. "May bakante," sagot niya. "Oo." Saglit na katahimikan. "Taga saan ka?" tanong ng babae. "Sa may kabilang bayan," sagot ni Rudy. "Ako si Rudy Kuropo." Pagkarinig ng apelyido, may dumaan na anino sa mukha ng babae. Mabilis lang, parang kisap. Parang may naalala siyang hindi dapat maalala. "Kuropo," bulong niya. "May problema po ba?" tanong ni Rudy. Hindi agresibo, ngunit alerto. Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, tumingin siya sa leeg ni Rudy, diretso sa anting-anting na nakasabit. Mula roon, lumipat ang tingin niya sa sisidlang kahoy sa baywang. "Antinggero ka," sabi niya, parang hindi tanong kundi hatol. Hindi nagtaka si Rudy. Sanay siyang makilala. May paraan kasi siyang kumilos na alam ng mga marunong tumingin. "Oo," amin niya. "Kung kailangan nila rito ng tulong, handa akong tumulong. Kung ayaw nila, tatahimik lang din ako." Muling yumuko ang babae at ipinagpatuloy ang pagbabalat ng luya. Ngunit mas mahigpit na ang hawak niya ngayon at mas mabilis ang hiwa. "Hindi kami humihingi ng tulong dito," sabi niya, malamig. "Dito ang tulong may kapalit." "Lahat naman," sagot ni Rudy. "Kahit saan." Tumigil ulit ang babae. Ngayon ay tumingin siya sa likod ni Rudy sa daan na pinanggalingan nito. Parang tinitingnan kung may sumusunod. "Kung pupunta ka sa kubo sa may sapa," sabi niya, "huwag kang lalabas kapag tumunog ang kuliglig ng 3 beses sa hating gabi." Napatas ang kilay ni Rudy. "Bakit?" Hindi sumagot ang babae. Tumayo siya at pumasok sa tindahan. Sa loob, narinig ni Rudy ang kaluskos ng kahoy at ang tunog ng kandilang sinindihan kahit maliwanag pa ang hapon. May hangin na dumaan, may dalang amoy ng nabasang dahon at dugo. Hindi sariwa, hindi rin bulok. Yung amoy na parang matagal nang nakadikit sa lupa. Nagpatuloy si Rudy sa lakad. Ang kubo sa may sapa ay nasa gilid ng baryo, malapit sa punong balete na napakalaki. Hindi normal ang balete. Ang mga ugat nito ay parang mga daliri na nakahawak sa lupa at bato, at ang katawan nito ay may mga bukol na tila mga mukha kapag tinamaan ng liwanag sa tamang anggulo. Sa ilalim ng balete,
May lumang batong may ukit na parang krus, ngunit baluktot ang dulo na parang binago ng panahon o ng kamay ng tao. Ang kubo ay halos giba, ngunit buo pa ang bubong. May maliit na bintana at ang pintuan ay nakasara, ngunit hindi nakakandado. Lumapit si Rudy at hinawakan ang pintuan. Bago niya buksan, may narinig siyang mahinang ungol mula sa loob. Hindi ungol ng tao na nasasaktan, kundi ungol na parang hayop na gutom, ngunit pinipigilan ng sarili. Huminga ng malalim si Rudy. Inilapat niya ang palad sa anting-anting sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang init nito, mas mainit kaysa kanina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Madilim sa loob, kahit hapon. Parang may ulap sa kisame. Ngunit nakita niya ang ilang bagay. Isang lumang banig, isang basag na palayok at sa sulok. Isang kumpol ng mga tuyong dahon na parang may humihinga sa ilalim. "May tao ba rito?" Tawag ni Rudy, malumanay. Walang sumagot, pero ang hangin sa loob ay gumalaw. Parang may dumaan sa tabi niya, mabilis at malamig. Napapikit si Rudy sa isang kisap. Nang dumilat siya, may bakas ng paa sa sahig. Hindi paa ng tao, mahaba ang daliri at tila may kuko. Hindi siya umatras. Sa halip, kinuha niya sa bayong ang maliit na supot ng asin at binudburan ang bungad ng pintuan at ang 4 na sulok ng sahig. Pagkatapos, marahan niyang binigkas ang mga salitang hindi pangkaraniwan, hindi dasal na naririnig sa simbahan, kundi lumang panawagan na ginagamit ng mga antinghero upang sabihin sa hindi nakikita. Kung ikaw ay narito, lumabas ka sa liwanag. Kung ikaw ay masama, huwag kang lalapit. Biglang lumamig ang buong kubo. Nanginginig ang bintana. May tunog ng kuko na kumaskas sa kawayan. Sa sulok, gumalaw ang kumpol ng dahon. Unti-unting tumayo ang isang anyo. Payat, mahaba ang braso at nakabaluktot ang leeg na parang ibon. Ngunit ang ulo ng tao, may buhok na gusot at ang mata ay pula, parang baga. Hindi ito tumayo ng buo, parang hindi kaya, parang sugatan. Ngunit nang tumitik ito kay Rudy, may gutom sa tingin. Gutom na hindi lang pagkain ang hanap. Hindi nagsalita ang nilalang, ngunit ang bibig nito ay bumuka ng kaunti at may lumabas na hininga na amoy lupa at bangkay. Nanatiling nakatayo si Rudy, matatag, ngunit hindi pa dalos-dalos. Hindi niya ito inatake. Hindi rin siya tumakbo. "Hindi ako nandito para manggulo," sabi ni Rudy. "Titirhan ko lang ang kubo. Kung may dapat pag-usapan, pag-usapan natin." Parang napatawa ang nilalang, ngunit walang tunog. Panginginig lang ng dibdib. Pagkatapos bigla itong gumalaw, mabilis, parang anino na dumulas sa sahig. Sa isang kisap, nasa likod na ito ni Rudy. Ngunit bago pa nito maabot ang batok niya, biglang kumislap ang anting-anting sa dibdib ni Rudy. Hindi liwanag na malinaw sa mata, kundi liwanag na ramdam sa balat. Parang init na biglang sumabog, parang araw na dumampi. Napaurong ang nilalang. Umungol ito, mas malakas ngayon, at parang nasunog ang hangin. Lumiko si Rudy, mabilis ding kumilos, at inilabas ang maliit na sisidlang kahoy sa baywang. Binuksan niya ito. Sa loob, may tuyong dahon, mga piraso ng lumang tela, at isang maliit na bato na may ukit. "Hindi kita papatayin," sabi ni Rudy, mabigat ang boses. "Pero hindi rin kita hahayaang manakit." Itinaas niya ang sisidlan at marahang inihagis ang laman nito sa sahig sa pagitan nila.
Sumiklab ang manipis na usok, puti, ngunit may halong abo. Kumalat ito sa loob at ang nilalang ay napaatras pa, tila hindi makalapit. Sa gitna ng usok, biglang narinig ni Rudy ang isang bulong. Boses ng babae o boses ng bata. Hindi niya matukoy. Umalis ka. Hindi yon galing sa nilalang. Galing iyon sa kubo mismo. Sa mga dingding, sa sahig, sa kisame. Umalis ka habang buhay ka pa. Ngunit si Rudy ay nagpakawala ng maikling hininga. Parang tinatanggap ang hamon. Hindi ako aalis, sagot niya sa hangin. Hindi pa. Sa labas, biglang tumahol ang isang aso. Unang tahol na narinig niya sa baryo. Sunod-sunod, parang may nagising. At sa malayo, sa gitna ng mga puno, may isang aninong tumayo sa pagitan ng dalawang niyog, matangkad, payat, at tila nakangiti kahit hindi mo makita ang muka. Parang may nanonood. Parang ang pagdating ni Rudy Coropo ay hindi aksidente, kundi simula ng isang bagay na matagal nang hinihintay ng Barrio Dapindan. Dahan-dahang umatras ang nilalang sa sulok, tila tinatalo ng usok at liwanag ng anting-anting. Ngunit bago ito tuluyang magtago sa dilim, tumitig ito kay Rudy at sa unang pagkakataon, nagsalita, paos, parang hinukay mula sa ilalim ng lupa. Antingero, tumigil si Rudy. Hindi mo kami kayang paalisin. Nakatitig si Rudy sa pulang mata nito. Hindi ko kailangang paalisin kayong lahat, sagot niya. Kailangan ko lang malaman kung sino ang tunay na kalaban dito. At sa pagbitiw niya ng mga salitang iyon, parang humigpit ang katahimikan sa paligid. Parang may maraming tainga ang baryo at lahat ay nakikinig. Sa labas ng kubo, ang hapon ay unti-unting nagdidilim kahit wala pang dapit hapon. At sa hangin, dumaan ang unang kuliglig, isa lang na tila nagpapakilala. Pagsapit ng dilim, tila mas lalong humigpit ang pagkakayakap ng Barrio Dapindan sa sarili nitong lihim. Ang liwanag ng dapit hapon ay hindi unti-unting naglaho, bigla itong nilamon parang may kamay na pumatay sa araw. Sa paligid ng kubo ni Rudy Coropo, ang hangin ay naging mabigat at ang katahimikan ay parang balat na nakabalot sa bawat tunog. Sa loob ng kubo, nanatiling nakatayo si Rudy, hindi inaalis ang tingin sa sulok kung saan nagtago ang nilalang. Ang usok mula sa kanyang ginamit na anting singaw ay unti-unting naglalaho, ngunit ang lamig ay nananatili. Parang bakas ng presensya na ayaw umalis. Alam niyang hindi pa tapos ang gabing ito at lalong hindi pa tapos ang unang pagsubok niya sa baryong pinili niyang tirahan. Dahan-dahan niyang inayos ang loob ng kubo. Inilatag niya ang lumang banig sa gitna, inilapit sa maliit na bintana. Inayos niya ang mga gamit hindi para sa kaginhawaan kundi para sa depensa. Bawat galaw ay may layunin, bawat pwesto ay may dahilan. Sa apat na sulok ng kubo, muli siyang nagbudbod ng asin, mas makapal kaysa kanina. Sa may pintuan, naglatag siya ng tuyong dahon ng laurel at isang pirasong tela na may bahid ng langis na mabango, ngunit may pait sa ilong. Habang ginagawa niya ito, ramdam niya ang mga mata sa labas. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Parang ang buong baryo ay nakasilip hindi sa bintana, kundi sa mismong kaluluwa niya. Sanay na si Rudy sa ganitong pakiramdam. Sa mga lugar na pinanggalingan niya, may mga gabing mas marami pang nanonood kaysa ngayon. Ngunit iba ang pakiramdam dito. Hindi ito basta pagmamasid, parang paghihintay.
Nang tuluyang lumubog ang gabi, nagsimulang magsalita ang paligid. Hindi sa malinaw na salita, kundi sa mga tunog na hindi magkakatugma. May kaluskos sa ilalim ng kubo, parang may gumagapang. May mahinang lagitik sa bubong na tila may mga paa na marahang dumadampi. Sa malayo may iyak, hindi malinaw kung tao o hayop, na biglang titigil at biglang babalik, mas malapit kaysa kanina. Umupo si Rudy sa banig at ipinikit ang mga mata. Inilapat niya ang palad sa anting-anting sa kanyang dibdib. Hindi na ito kasing init ng kanina, ngunit may pulso, parang tibok ng pusong hindi kanya. Iyon ang senyales na gising ang bisa nito at gising din ang mga nilalang na naaapektuhan nito. Sa labas tumunog ang unang kuliglig. Isa. Nagsimulang bumigat ang hangin. Parang may dumaan na anino sa harap ng bintana, mabilis at pahilis. Hindi iyon tao. Masyadong mahaba ang galaw, masyadong tahimik. Hindi gumalaw si Rudy. Hinayaan niyang dumaan ang sandaling iyon, tulad ng isang mangingisdang naghihintay sa tamang hila ng pain. Sa gitna ng katahimikan, biglang may kumatok. Hindi malakas, hindi rin sunod-sunod. 3 marahang katok na parang may respeto o panlilin lang. Hindi tumayo si Rudy agad. Sa halip, kinuha niya ang maliit na bato mula sa sisidlang kahoy at inilagay sa palad. Ramdam niya ang bahagyang panginginig nito na parang may tinuturo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pintuan, hindi binubuksan. Sino? Tanong niya, mababa ang boses. Walang sagot. Ngunit sa ilalim ng pintuan, may dumulas na anino, hindi hugis paa, kundi parang usok na may bigat. Saglit itong huminto, saka umatras. Muling kumatok. Ngayong mas madiin. Hindi ako nagbubukas sa gabi, sabi ni Rudy. Kung tao ka, bumalik ka sa umaga. Sa labas, may narinig siyang mahinang tawa. Hindi masaya, hindi ring galit. Parang may natutuwa lang sa sagot niya. Antinggero. Bulong ng boses, paos, at parang galing sa maraming lalamunan. Hindi ka makakatulog dito. Hindi sumagot si Rudy. Sa halip, marahan niyang idinikit ang palad sa pintuan at binigkas ang mga salitang pangtaboy. Hindi pa sigaw, hindi rin pabulong. Ang kahoy ay bahagyang uminit at ang anino sa ilalim ay biglang naglaho, parang hinihigop ng lupa. Sa labas, may mga yapak na papalayo. Marami, magkakaiba ang bigat, bilis. Muling bumalik si Rudy sa banig. Umupo siya, ngunit hindi humiga. Ang unang gabi sa isang lugar na tulad nito ay hindi para sa tulog, ito ay para sa pakikinig. Sa malayo, sa gitna ng baryo, biglang may sumigaw. Isang sigaw na biglang naputol, parang sinakal ng hangin. Kasunod nito, may iyakan ng aso, sunod-sunod, na parang may hinahabol na hindi nila makita. Ang mga tunog ay mabilis ding nawala. Iniwan ang mas mabigat na katahimikan. Tumunog ang ikalawang kuliglig. 2. Mas lumamig ang paligid. Ang anino ng punong balete sa labas ay tila gumalaw kahit walang hangin. Ang mga ugat nito ay parang dahan-dahang gumagapang, bahagya lamang, sapat para mapansin ng mga mata na sanay tumingin. Sa loob ng kubo, may narinig si Rudy na mahinang hinga. Hindi sa tabi niya, kundi sa likod ng dingding. Parang may mukha na nakadikit sa kawayan, nakikinig. Hindi siya lumingon. Alam niyang kapag lumingon siya, nang walang dahilan, iyon ang inaabangan ng mga nilalang sa labas. Sa halip nagsalita siya, parang kinakausap ang hangin. Hindi ako nandito para manghamon, sabi niya.
pero hindi rin ako tatakbo. May sagot ang katahimikan, isang mahabang ungol, malayo pero ramdam sa dibdib. Parang may bagay na gumalaw sa kailaliman ng baryo, parang may nagising na mas matanda kaysa sa mga punong nakapaligid. Tumunog ang ikatlong kuliglig. 3. Kasabay ng ikatlong tunog, biglang nagbukas ang bintana ng kubo kahit wala namang humihip. Pumasok ang hangin, may dalang amoy ng sariwang dugo at basang lupa. Sa liwanag ng munting lampara ni Rudy, may nakita siyang bakas sa sahig. Mga bakas ng paa na dumarami, papalapit sa gitna ng kubo, ngunit walang katawan sumusunod. Isa-isang huminto ang mga bakas sa harap niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rudy ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi sakit, kundi presensya. Parang may nakaupo sa harap niya, nakatingin, nagmamasid. Hindi niya ito makita, ngunit ramdam niya ang tingin, malalim, matanda at mapanuri. Bagong salta, bulong ng tinig, ngayon ay mas malinaw, mas buo. Matagal ka naming hinihintay. Hindi nagpakita ang nilalang, ngunit ang lampara ay kumurap at ang apoy ay halos mamatay bago muling sumiklab. "Sino kayo?" tanong ni Rudy diretso. "Tagabantay," sagot ng tinig. "At bilangguan." Nanikip ang panga ni Rudy. "Ang alin?" "Ng gutom," sagot ng tinig. "Ng sumpa, ng baryong ito." Saglit na katahimikan. Parang sinusukat ng nilalang ang tibay ng loob ni Rudy. "Hindi ka dapat nandito," dugtong nito. "Pero nandito ka na." Dahan-dahang naglaho ang mga bakas sa sahig. Ang hangin ay bumalik sa dati, bagamat mas malamig. Sa labas, muling tumahol ang aso, isa lang, at biglang tumahimik. Nanatiling gising si Rudy hanggang madaling araw, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Sa unang liwanag ng umaga, saka pa lamang siya huminga ng malalim. Alam na niya ngayon, ang Barrio Dapindan ay hindi basta tirahan. Ito ay isang kulungan. At siya, isang susi na hindi sinasadyang dumating. Hindi agad dumating ang liwanag sa Barrio Dapindan. Nang sumilip ang umaga, hindi ito sumabog sa kulay at init tulad sa ibang lugar. Dahan-dahan itong gumapang, parang takot na takot ding magpakita. Ang araw ay tila may alinlangan, at ang hamog ay ayaw pang bumitaw sa lupa, sa mga dahon at sa mga bubong ng mga kubo. Si Rudy Kuropo ay nakaupo pa rin sa banig nang pumasok ang unang sinag ng liwanag sa bintana. Hindi siya nakatulog, ngunit hindi rin siya napagod. Ang ganitong uri ng pagbabantay ay matagal na niyang kaibigan. Ang mata niya ay sanay magpuyat, at ang diwa niya ay sanay makinig kahit sa katahimikan. Sa labas ng kubo, huminto ang mga tunog ng gabi na parang walang nangyari. Walang bakas ng mga yapak, walang anino, walang ungol. Ngunit alam ni Rudy, ang kawalan ng bakas ay hindi nangangahulugang walang nagmasid. Mas madalas, ito ang palatandaan na ang mga nanood ay sanay magtago. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Sa ilalim ng punong balete, nananatili ang lamig kahit umaga na. Ang mga ugat nito ay tila mas malalim ang pagkakabaon, at ang mga aninong ibinubuga ng dahon ay parang may sariling hugis. Saglit siyang huminto roon, inilapat ang palad sa puno, hindi bilang paghamon, kundi bilang pakikinig. Walang galit ang balete, ngunit wala ring kabutihan. Isa itong saksi, at sa baryong ito, ang mga saksi ay mas mapanganib kaysa sa mga salarin.
Naglakad si Rudy pabalik sa gitna ng baryo. Ngayon lamang nagsimulang magpakita ang mga tao. May mga pinto na dahan-dahang bumubukas. May mga bintanang sumisilip. May mga hakbang na maingat na parang bawat yapak ay sinusukat. May isang matandang lalaki ang nakaupo sa bangkong kawayan sa tapat ng bahay kubo. Payat ito, halos parang tuod ng puno na tinamaan ng maraming bagyo. Ang mga mata niya ay malinaw, ngunit ang ngiti ay wala. "Hindi ka namatay," sabi ng matanda. Walang tono ng pagtataka. "Hindi pa," sagot ni Rudy. Tumango ang matanda, parang may nabawasan sa isang listahan. Marami ang hindi umaabot ng unang gabi. "Bakit?" tanong ni Rudy. "Dahil akala nila ang gabi ang kalaban," sagot ng matanda. "Hindi nila napapansin ang umaga." Nagpatuloy si Rudy sa paglalakad. Sa bawat hakbang, may mga mata na sumusunod. Hindi hostile, hindi rin pala kaibigan, kundi mausisa. Parang mga taong matagal nang hindi nakakakita ng bago. Sa tabi ng balon, may 3 babae. Nag-iigib sila ng tubig, ngunit mabagal, halos sabay-sabay ang galaw na parang may sinusunod na kumpas. Nang dumaan si Rudy, sabay-sabay silang tumigil at tumingin. "Siya na ba yon?" bulong ng isa. "Ang antingero," sagot ng isa pa, mas mahina. "Akala ko mas matanda," sabi ng ikatlo. Hindi sila lumapit, ngunit hindi rin sila umatras. Sa halip, tumingin sila sa anting-anting sa dibdib ni Rudy na ngayon ay bahagyang kumikislap sa liwanag ng umaga. Hindi maliwanag, ngunit sapat para mapansin. Sa dulo ng daan, may isang batang lalaki na nakatayo mag-isa. Payat, marumi ang paa, at may hawak na kahoy na laruan na hugis ibon. Hindi ito umiwas ng tingin. Sa halip, tumitig ito kay Rudy ng matagal, parang may gustong sabihin ngunit hindi alam kung paano. Lumapit si Rudy sa bata at yumuko ng bahagya. "Ano ang pangalan mo?" "Lito," sagot ng bata, diretso. "Kumusta ka rito, Lito?" Nagkibit balikat ang bata. "Tahimik." "Gusto mo ba ng tahimik?" tanong ni Rudy. Nag-isip ang bata. "Mas gusto ko yung may ingay, para alam mong may buhay." Hindi na nakasagot si Rudy. Sa likod ng bata, may dumaan na anino. Hindi malinaw, ngunit sapat para mapansin ng mata ng isang antingero. Hindi iyon gumalaw ng normal. Parang dumulas sa lupa kahit tuyo. "Umuwi ka na?" sabi ni Rudy sa bata, marahan ngunit mariin. Tumango si Lito at mabilis na tumakbo palayo, hawak ang laruan. Nang mawala ang bata sa likod ng mga kubo, saka pa lamang muling gumalaw ang anino at naglaho rin. Sa gitna ng baryo, may maliit na kapilya, lumang-luma. May krus na bahagyang nakatagilid at ang pinto ay may bakas ng mga kamay. Marami, magkakapatong na parang may humawak doon ng sabay-sabay. Huminto si Rudy sa harap nito. Sa loob, ramdam niya ang halo-halong presensya. Dasal na hindi natapos, takot na naging ugali, at panata na napako sa hangin. May isang babaeng lumabas mula sa likod ng kapilya. Siya ang tindera na nakausap ni Rudy noong unang araw. Ngayon, mas malinaw ang mukha niya sa liwanag, ngunit mas malinaw din ang pagod sa mata. "Hindi ka umalis," sabi niya. "Heto pa rin ako," sagot ni Rudy. "Marami ang umaasang aalis ka," dugtong ng babae. "At marami ring natatakot na manatili ka." "Alin ka roon?" tanong ni Rudy. Saglit na nanahimik ang babae.
Pagkatapos maraan niyang sinabi, "Hindi ko alam." Tumingin siya sa paligid. Siniguro munang walang ibang nakikinig. May nangyayari sa baryo. Bulong niya. Tuwing may bagong dumarating, may nawawala. Bata? Tanong ni Rudy. Napasinghap ang babae. Hindi lang bata. Hindi na siya nagdagdag. Sa halip, tumalikod siya at pumasok muli sa kapilya. Iniwan si Rudy sa harap ng pinto. Sa sandaling iyon, may biglang dumaan na hangin, malamig kahit umaga. Mula sa direksyon ng gubat, may narinig si Rudy na mahinang tawag. Hindi malinaw ang salita, ngunit pamilyar ang tono. Parang tinatawag siya sa pangalan kahit hindi binibigkas. Lumingalinga siya, walang ibang nakapansin. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kani-kanilang gawain na parang walang narinig. Ngunit si Rudy ay tumingin sa gubat. Doon sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang figura. Nakaputi, mahaba ang buhok at nakatayo ng tuwid. Sa isang kisap, naglaho ito. Huminga ng malalim si Rudy. Alam na niya ngayon, ang baryo ay hindi lang kulungan. Isa rin itong pain. At siya, ang bagong inilapag sa gitna nito. Sa baryo Dapindan, ang pagkawala ay hindi agad sinusundan ng sigaw. Walang biglaang iyakan, walang nagtatakbuhan. Ang pagkawala roon ay dumarating na parang hamog. Unti-unti, tahimik, at kapag napansin mo na, nakabalot na sa lahat. Bandang tanghali, habang ang araw ay pilit na nagpapainit sa lupa, may isang kubong na natiling sarado. Walang usok mula sa lutuan, walang kalansing ng kaldero, walang yabag sa loob. Isang kubong karaniwan sanang buhay sa oras na iyon, ngunit ngayoy tahimik na parang matagal nang iniwan. Si Rudy Kuropo ay nakatayo sa lilim ng puno ng mangga nang mapansin niya ito. Hindi dahil sa itsura ng kubo, kundi dahil sa kawalan ng tunog. Sa baryong ito, kahit ang katahimikan ay may ingay, kaluskos, hinga o bulong. Ngunit ang katahimikan sa kubong iyon ay buo, sarado at malamig. Lumapit siya nang hindi minamadali. Sa harap ng kubo, may isang pares ng tsinelas, maayos na nakahanay. Hindi tinangay ng hangin, hindi rin ginalaw ng hayop. Parang iniwan lamang saglit ng may-ari na may balak bumalik. Ngunit ang lupa sa paligid ay may bakas, mga marka ng paa na paikot-ikot, magkakapatong at papunta sa likod ng kubo. Hindi malinaw kung ilan ang gumawa. Ang iba'y mukhang paa ng tao, ang iba'y hindi. May isang matandang babae ang lumapit sa gilid ng daan. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya galit. Parang matagal na niyang inaasahan ang sandaling ito. Hindi na naman siya lumabas, sabi ng matanda, halos pabulong. Sino? Tanong ni Rudy. Si Berto, sagot ng babae. Ang mangingisda, kagabi pa hindi umuuwi. Tumingin si Rudy sa pinto ng kubo. Sarado ito, ngunit hindi nakakandado. Inilapat niya ang tainga sa kahoy. Walang hinga sa loob, walang galaw. May nakakita ba sa kanya kagabi? Tanong ni Rudy. Umiling ang matanda. Wala namang tumitingin sa gabi rito, sagot niya. Kapag gabi na, bawat isa ay may sarili ng takot. Dahan-dahang binuksan ni Rudy ang pinto. Umungad ang loob na magulo. May upuang natumba, may lambat na nakakalat sa sahig, at may bahid ng putik sa dingding. Ngunit walang dugo. Walang bakas ng pakikipaglaban. Sa sahig, may isang palatandaan na agad nakita ng mata ni Rudy. Isang manipis na guhit na parang hinila ang isang bagay mula sa gitna ng kubo papunta sa likod.
Hindi ito guhit ng paa, ito'y guhit ng katawan. Lumabas si Rudy at sinundan ng marka. Sa likod ng kubo, ang guhit ay humantong sa damuhan at doon bigla itong nawala, parang nilamon ng lupa. Ganyan palagi, sabi ng matandang babae sa likod niya. May nawawala, tapos tahimik ulit. Wala bang naghahanap? Tanong ni Rudy. May bahagyang ngiti ang matanda, ngiting walang saya. Noong una, sagot niya. Ngayon, sanay na. Umalis ang matanda, iniwan si Rudy sa likod ng kubo. Nanatili siyang nakatayo roon, nakatitig sa damuhan. Inilabas niya ang maliit na sisidlang kahoy at binuksan. Mula rito, kinuha niya ang isang pirasong tuyong dahon at inilapag sa lupa. Marahan niyang binigkas ang panawagan, hindi malakas ngunit malinaw. Ang hangin ay bahagyang gumalaw at ang dahon ay umikot ng dahan-dahan, parang tinutulak ng hindi nakikitang daliri. Tumigil ito at tumuro sa direksyon ng gubat. Hindi nagulat si Rudy. Sa halip, huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid. May ilang tao na ngayon ang nakasilip mula sa mga kubo. Hindi sila lumalapit, ngunit malinaw ang tanong sa kanilang mga mata. Hindi ko siya maibabalik ngayon, sabi ni Rudy, malakas-lakas upang marinig. Pero hahanapin ko. Walang sumagot, ngunit may nagbukas ng pinto sa dulo ng daan, ang kapilya. Mula roon, may isang lalaki ang lumabas. May hawak na lumang rosaryo at nanginginig ang kamay. Kapag may pumasok sa gubat, sabi ng lalaki, may kapalit. Tumingin si Rudy sa kanya. Ano ang kapalit? Ang lalaki ay hindi agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa lupa, sa mga marka na hindi na makita. Isa pa, bulong niya. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan ang umatras pabalik sa loob ng kanilang kubo. Ang iba'y nanatili, ngunit mas lalong naging tahimik. Tumalikod si Rudy at naglakad palayo. Hindi papunta sa gubat, kundi pabalik sa kanyang tinutuluyan. Hindi pa yun ang oras. Hindi pa siya handa. Ang baryo mismo ang kailangan muna niyang unawain. Sa likod niya, sa kubong iniwan ni Berto, may aninong dahan-dahang gumalaw sa loob. Parang may dumaan, kahit walang tao. At sa hangin, may mahinang tawa, hindi malakas, ngunit malinaw. Ang unang nawawala ay hindi babala. Isa itong paanyaya. Sa baryo Dapindan, ang hapon ay palaging may kasamang bigat. Kahit tirik ang araw, hindi nito kayang tunawin ang lamig na nakakapit sa lupa at sa mga anino. Mula sa kubo ni Rudy Coropo, tanaw ang kapilyang luma, nakaluhod sa gitna ng baryo na parang pagod ng manalangin. Doon nagsimula ang mga tanong. Naglakad si Rudy patungo sa kapilya nang hindi nagmamadali. Ramdam niya ang mga matang sumusunod. Mula sa bintana, sa likod ng kurtina, sa pagitan ng mga siwang ng kawayan. Hindi siya pinigilan ng sino man. Sa baryong ito, ang mga tanong ay hindi hinaharang. Hinahayaan lamang silang pumasok para makita kung sino ang unang susuko. Ang pintuan ng kapilya ay bahagyang nakabukas. Walang kandado, ngunit may bakas ng paulit-ulit na pagbukas at pagsara. Parang may pumapasok doon hindi para magdasal, kundi para magtago. Pagpasok ni Rudy, sinalubong siya ng malamig na hangin at amoy ng lumang kandila, pinaghalong usok at dasal na hindi na inaalala kung sino ang pinakinggan. Sa loob, tahimik. Walang imahen ng santo, kundi isang krus na yari sa kahoy, itim na parang sinipsip ng panahon ang kulay.
Sa ilalim ng krus may mesa at sa mesa may isang lumang aklat. Lumapit si Rudy at binuksan ito. Hindi ito Biblia. Isa itong talaan. Mga pangalan ang laman ng bawat pahina. Nakasulat sa iba't ibang sulat kamay. May iba na malinaw, may iba na halos hindi na mabasa. Sa tabi ng bawat pangalan, may petsa. Sa tabi ng petsa, may marka, isang tuldok, isang guhit, minsan isang ekis. Walang paliwanag, walang dasal. Tahimik na binasa ni Rudy ang ilan sa mga pangalan. May mga apelyidong hindi na ginagamit sa baryo. May mga pangalan ng bata. May mga pangalang tila paulit-ulit na parang minana lamang ng iba. Sa dulo ng isang pahina, may bagong sulat. Mas sariwa kaysa sa iba. Berto. Walang petsa. Wala ring marka. Huminga ng malalim si Rudy. Ipinikit niya ang mata at inilapat ang palad sa mesa. Ramdam niya ang bahagyang panginginig. Parang may natitirang bakas ng kamay ng huling sumulat. Hindi takot ang naramdaman niya roon, kundi pagod. May yabag sa likod niya. Hindi iyan para sa mga dayo, sabi ng tinig, mababa at paos. Hindi lumingon si Rudy agad. Hindi rin para sa mga naiwan, sagot niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang lalaki mula kanina. Ang may hawak ng rosaryo. Ngayon, mas malinaw ang mukha nito. Maputla, may bakas ng puyat, at may matang parang matagal nang may gustong aminin. Bakit may talaan? Tanong ni Rudy. Para silang dalawa lang ang nasa loob ng kapilya, ngunit ramdam ni Rudy na may nakikinig. Laging may nakikinig sa lugar na ito. Para hindi namin makalimutan, sagot ng lalaki. At para maalala nila na may utang pa. Kaninong utang? Tanong ni Rudy. Ngumiti ang lalaki, ngunit nanginginig ang labi. Sa baryo. Lumapit siya at itinuro ang mga marka sa tabi ng ilang pangalan. Kapag may tuldok, hinayaan. Kapag may guhit, sinubukang hanapin. Kapag may ekis, hindi niya tinapos ang pangungusap. Bakit walang marka ang pangalan ni Berto? Tanong ni Rudy. Tinatimbang pa? Sagot ng lalaki. Ganyan palagi sa una. Tumahimik sila. Sa labas, may biglang tumilaok na manok, kahit hapon, at agad ding tumigil, parang naputol ang hininga. Bakit walang umaalis? Tanong ni Rudy. Tumingin ang lalaki sa krus. May nakaalis, sagot niya, pero hindi buo. Lumapit si Rudy sa dingding ng kapilya. Doon, sa likod ng kurtinang kupas, may mga ukit, mga linya at simbolo na hindi gawa ng iisang kamay. Ang ilan ay pananggalang, ang ilan ay panawagan, ang iba, paanyaya. Matagal na ba ito? Tanong ni Rudy. Bago pa ako ipinanganak, sagot ng lalaki. Bago pa ang pangalan ng baryo. Biglang bumigat ang hangin. Parang may dumaan sa gitna nila. Hindi nakikita, ngunit ramdam. Ang apoy ng kandila sa gilid ng altar ay kumurap at halos mamatay. Mula sa labas may sigaw. Hindi malakas, ngunit malinaw. Sigaw ng isang bata. Nagkatinginan si Rudy at ang lalaki. Walang tanong sa kanilang mga mata. Alam nila kung ano ang ibig sabihin noon. Paglabas nila ng kapilya, nagkakagulo ang baryo. May mga pinto na nagsasara. May mga nanay na humihila ng mga bata papasok. Sa gitna ng daan, may isang laruan na nakahandusay sa lupa. Isang kahoy na ibon, basag ang pakpak. Laruan ni Lito.
Lumuhod si Rudy at dinampot ang laruan. Mainit pa ito na parang bagong bitaw. Sa lupa sa ilalim, may bakas ng paa, maliit, magaan, na humahantong sa direksyon ng gubat. At sa ibabaw ng mga bakas na iyon, may mas malalaking marka. Mahahaba ang daliri at may bakas ng kuko. Sa sandaling iyon, humigpit ang hawak ni Rudy sa laruan. Hindi na ito simpleng paanyaya. Isa na itong hamon. At sa likod ng mga puno, sa pagitan ng liwanag at anino, may isang figurang nakamasid, nakangiti, at parang sigurado na sa susunod na mangyayari. Ang gubat sa paligid ng Barrio Dapindan ay hindi basta kumpol ng mga puno. Isa itong hangganan, hindi lang ng lupa, kundi ng loob at labas, ng pinapayagan at ng ipinagbabawal. Kapag tumuntong ka roon, hindi ka agad sasalubungin ng dilim. Sa halip, bibigyan ka muna nito ng katahimikan para maramdaman mo ang bigat ng desisyon mo. Bitbit ni Rudy Kuropo ang basag na laruan ni Lito habang papalapit sa gilid ng gubat. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang ay sinasadya, parang pakikipag-usap sa lupa. Alam niyang sa lugar na yon, ang pagmamadali ay paanyaya sa kamalian. Sa likod niya, walang sumunod, walang nagtangkang pigilan siya. Sa baryo, may mga bagay na hindi na pinipigilan. Hinihintay na lang ang resulta. Huminto si Rudy sa unang punong nakatayo sa bungad ng gubat. Hindi ito pinakamalaki, ngunit may marka ang katawan. Mga gasgas na pabilog, paulit-ulit, na parang may nakagapos doon noon. Inilapat niya ang palad sa puno at ipinikit ang mga mata. Tahimik ang gubat, ngunit hindi patay. May mahinang galaw sa ilalim ng lupa. May hinga sa pagitan ng mga dahon. Parang may nagmamasid, hindi pa lumalapit, ngunit handang gumalaw kapag nagkamali siya ng hakbang. Marahan niyang inilapag ang laruan sa lupa. Kinuha niya mula sa bayong ang isang maliit na supot at binuksan ito. Sa loob, may abo-abo ng mga halamang sinunog sa tamang oras at tamang buwan. Ibinudbud niya ito sa paligid ng laruan, gumuhit ng bilog. Hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para ipaalam na may paparating na pakikipag-usap. Hindi ako nandito para manakit, sabi ni Rudy sa hangin. At hindi rin ako nandito para manakot. Walang sagot. Ngunit ang mga dahon sa itaas ay bahagyang gumalaw kahit walang hangin. Nagpatuloy siya sa loob ng gubat. Sa bawat hakbang, parang umiiba ang anyo ng paligid. Ang mga puno ay mas nagiging dikit. Ang liwanag ay nahahati sa manipis na guhit. Ang lupa ay mas malambot, parang matagal nang tinatapakan ng parehong paa, paulit-ulit. May nakita siyang bakas, maliit na paa ng bata, sunod-sunod, diretso. Ngunit sa pagitan ng mga bakas na yon, may mga patlang. Parang may mga sandaling buhat silito. At may mga sandaling pinatakbo. Lumalim ang hinga ni Rudy, ngunit hindi bumilis. Sa isang bahagi ng gubat, may marahang pagtawa. Hindi malakas, hindi rin malinaw. Parang sinasala ng mga puno bago makarating sa tenga. Hindi siya lumingon. Ang pagtawa sa gubat ay bihirang may muka. Madalas ay pain lamang. Naglakad siya hanggang sa marating ang isang maliit na clearing. Doon, ang lupa ay bilog ang anyo at ang mga puno ay tila nakaharap papaloob na parang may pinapanood. Sa gitna, may isang bato, patag, malapad, at may mga ukit na halos hindi na mabasa. Sa ibabaw ng bato, may bakas ng paa ni Lito. At sa tabi nito,
May patak ng dugo, kaunti lang, sapat para malaman na buhay pa. Hindi mo siya kukunin, sabi ni Rudy, mabigat ang boses. Hindi nang walang kapalit. Sa sandaling iyon, bumigat ang hangin. Ang liwanag ay tila umatras at ang mga anino ay humaba. Mula sa likod ng mga puno, may lumitaw na figura, hindi buo, parang pinagsama-samang anino at laman. Mahaba ang braso, nakabaluktot ang likod, at ang muka ay tila palaging kalahating nakatago. Ngumiti ito. Antingero, sabi ng tinig, mas malinaw kaysa dati. Ang baryo ang may utang, hindi ang bata. Kaya bata ang kinukuha ninyo? Tanong ni Rudy. Dahil sila ang pinakamagaan, sagot ng nilalang. At dahil sila ang pinakamabilis magbayad sa takot. Tumindig si Rudy, matatag. May mas matanda pang may utang, sabi niya. At alam mo iyon. Tumigil ang ngiti ng nilalang. Sa unang pagkakataon, may dumaan na pagbabago sa anyo nito. Hindi galit, kundi pagkabahala. Hindi ka bahagi ng kasunduan, sabi ng nilalang. Hindi rin ako bahagi ng baryo, sagot ni Rudy. Pero nandito ako. Sa pagitan nila, ang lupa ay bahagyang umangat. Parang may gumagalaw sa ilalim. Ang mga ukit sa bato ay bahagyang kumislap, sandali lang ngunit sapat para mapansin. Mula sa likod ng bato, may marahang iyak. Iyak ng bata. Lumalim ang hinga ni Rudy. Hindi siya tumakbo. Hindi rin siya umatake. Sa halip, inilabas niya ang anting-anting sa dibdib at hinayaan itong makita ng buo. Hindi ako susi, sabi niya. Ako ang panukat. Sa mga punong nakapaligid, may mga aninong gumalaw. Marami sabay-sabay. Parang ang gubat mismo ay nakinig. At sa gitna ng tensyon, unti-unting umatras ang nilalang. Hindi dahil natakot, kundi dahil napilitang maghintay. Hindi pa tapos, bulong nito, habang naglalaho sa dilim. Nanatiling nakatayo si Rudy sa clearing, nakikinig sa iyak na hindi pa niya kayang lapitan. Alam niyang ang bawat hakbang mula roon ay may kapalit. At sa susunod, hindi na sapat ang pakikipag-usap. Sa likod niya, ang gubat ay dahan-dahang nagsara, parang bibig na naghintay ng tamang sandali upang muling magsalita. Hindi agad umalis si Rudy Coropo sa clearing. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng bilog na lupa habang ang gubat ay unti-unting bumabalik sa anyong tila walang nangyari. Ang mga dahon ay muling gumalaw ayon sa ihip ng hangin, ang mga anino ay humupa, at ang bigat sa dibdib ay bahagyang lumuwag, ngunit hindi nawala. Sa ilalim ng lupa, may mahinang pintig. Hindi lindol, kundi tibok. Parang pusong matagal nang hindi napapansin, ngunit patuloy na tumitibok sa dilim. Humakbang si Rudy palayo sa bato. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang kapag nagkamali siya ng oras, ang gubat mismo ang magpaparusa. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang mga matang sumusunod, hindi lang ng mga nilalang, kundi ng mga alaala ng mga naunang pumasok at hindi na nakalabas. Paglabas niya sa hangganan ng gubat, sinalubong siya ng kakaibang katahimikan. Ang Baryo Dapindan ay tila huminto sa paghinga. Walang batang naglalaro. Walang nag-uusap. Ang mga pinto ay nakasara at ang mga bintana ay bahagyang nakabukas. Sapat lang para makasilip ang mga mata. Sa gitna ng daan, nakatayo ang matandang lalaki na tagapangalaga ng kapilya. Hindi siya nagulat nang makita si Rudy, parang inaasahan niya ang pagbabalik nito. Hindi ka pa rin bumibitaw, sabi ng matanda. Hindi pa,
sagot ni Rudy. At hindi pa rin tapos. Tumango ang matanda. Kapag umabot na sa gubat ang usapan, hindi na yan basta pagkawala, sabi niya. Kasunduan na yan. Anong kasunduan? Tanong ni Rudy. Huminga ng malalim ang matanda, parang matagal na niyang pinipigilan ang salitang iyon. Matagal na ang nakaraan, sabi niya. Noong unang itinayo ang baryo, may gutom. Hindi ulan ang nawala, kundi ang ani. Walang tumutubo, walang nabubuhay. Tahimik ang paligid, ngunit parang mas malinaw ang bawat salita. May mga pumasok sa gubat, patuloy ng matanda. Humingi ng tulong at may sumagot. Hindi libre, sabi ni Rudy. Hindi kailanman, sagot ng matanda. Una, ani. Pagkatapos hayop. Nang maubos ang hayop, tao. Hindi gumalaw si Rudy. Ngunit ang kamay niya ay bahagyang humigpit. Hindi lahat agad, dugtong ng matanda. Isa-isa. Kapag may dumating na bago, sila ang unang kinukuha. Kapag walang bago, ang mahihina. Ang mga bata, sabi ni Rudy. Tumango ang matanda. Ang pinakatahimik na kabayaran. Mula sa likod ng isang kubo, may lumabas na babae, ang tindera. Ngayon, wala na ang lamig sa mata niya. Pagod na lamang ang natira. Hindi namin alam kung paano ito tatapusin, sabi niya. Kaya hinayaan na lang naming magpatuloy. Tumingin si Rudy sa paligid, sa mga kubong tahimik, sa kapilyang pagod, sa daang puno ng bakas na ayaw maalala. Kaya kayo naging kulungan, sabi niya. Para hindi na kumalat. Walang tumutol. Sa sandaling iyon, dumaan ang hangin, mas malamig kaysa dati. Mula sa direksyon ng gubat, may mga aninong gumalaw, mabilis at sabay-sabay. Ang liwanag ng araw ay bahagyang nagdilim, parang may ulap na dumaan kahit wala sa langit. Alam na nila, bulong ng tindera. Sa lupa, sa harap ng kapilya, may dahan-dahang lumitaw na marka, mga simbolong hindi ginuhit ng kamay. Isa-isa itong sumulpot, parang sinusulat ng lupa ang sarili nitong alaala. Lumuhod si Rudy at tiningnan ang mga marka. Kilala niya ang mga ito. Hindi pangalan, hindi sumpa, kundi paanyaya. Gusto nila ng panibagong kasunduan, sabi niya. May kapalit? Tanong ng matanda. Nanginginig ang boses. Tumayo si Rudy. Palaging may kapalit. Sa sandaling iyon, may marahang sigaw mula sa gubat. Iyak ni Lito, mas mahina ngayon, parang pagod na pagod. Ang tunog ay sapat para magpatalikod sa ilan sa mga nakasilip na tao. Hindi na sila maghihintay, sabi ng tindera. Huminga ng malalim si Rudy at hinawakan ang anting-anting sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang init nito. Hindi nagbabanta, kundi nagbababala. Kung kasunduan ang gusto nila, sabi niya, malinaw at mabigat ang boses. Ako ang haharap. Hindi ka taga rito, sabi ng matanda. Hindi ka sakop ng utang. Ngumiti si Rudy, ngiting walang yabang ngunit may bigat ng pasya. Hindi, sagot niya. Pero ako ang bagong salta. Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila huminto. Ang mga marka sa lupa ay kumislap at sa pagitan ng kapilya at gubat, may aninong unti-unting nabuo. Hindi pa buo ang anyo, ngunit sapat para malaman na may tumugon. Ang baryo ay muling huminga, isang mahabang hinga, puno ng takot at pag-asa. At sa gitna nito, si Rudy Kuropo ay nanatiling nakatayo. Alam na ang susunod na hakbang ay hindi na para lamang sa isang bata, kundi para sa buong baryo Dapindan. Pagsapit ng gabi,
Hindi na umilaw ang buwan sa ibabaw ng Barrio Dapindan. Ang langit ay parang tinakpan ng itim na belo at ang mga bituin ay nagmistulang mga matang ayaw tumingin. Sa pagitan ng kapilya at ng gubat, ang hangin ay nanatiling nakatigil, parang naghihintay ng unang salitang bibigkasin. Si Rudy Coropo ay nakatayo sa gitna ng bakanteng lupa. Hawak ang sisidlang kahoy sa kaliwang kamay at ang anting-anting na nakabitin sa dibdib ay malayang nakalantad. Hindi siya gumuhit ng bilog para sa sarili. Hindi rin siya naglatag ng asin. Sa gabing iyon, hindi niya intensyong magtanggol, kundi tumimbang. Isa-isang nagsara ang mga pinto ng mga kubo. Walang nagutos, ngunit alam ng lahat. Ang mga kandila sa loob ng mga bahay ay pinatay, na parang may utos ang dilim na huwag salungatin. Tanging ang kapilya ang nanatiling may munting liwanag, isang kandilang nanginginig, sapat lang para makita ang krus na nakatagilid. Mula sa gilid ng gubat, may mga aninong gumalaw. Hindi sila sabay-sabay lumabas. Isa-isa silang sumulpot, parang mga patak ng tinta sa tubig. May mahahaba ang katawan. May mga anyong parang tao, ngunit mali ang bilang ng kasukasuan. May mga mukhang pamilyar, ngunit ang mga mata ay walang ala-ala. Hindi sila lumapit agad. Sa gitna nila, unti-unting nabuo ang mas malinaw na figura, ang nilalang na unang humarap kay Rudy sa clearing. Ngayon, mas buo ang anyo nito, ngunit mas lantad din ang lamat sa katawan. Mga hiwang hindi naghihilom, parang hinati ng panahon at gutom. Antinggero, sabi ng tinig nito, hindi na paos, hindi na rin pabugso. Humarap ka. Humarap ako, sagot ni Rudy, kalmado. Alam mo ang hinihingi, dugtong ng nilalang. Alam mo ang bigat. Alam ko, sabi ni Rudy, kaya nandito ako. Sa pagitan nila, ang lupa ay bahagyang umangat at bumuka, parang may inilalabas. Mula roon, umusbong ang isang batong patag, mas malaki kaysa sa nasa clearing. At sa ibabaw nito, may mga ukit na anyong dalawang mangkok na magkabilang panig. Isang timbangan. Hindi ito yari sa bakal o kahoy. Ito ay parang hinugis mula sa lupa mismo, at ang bawat guhit ay tila naglalaman ng hinga ng mga nauna. Dito, sabi ng nilalang. Dito kami nagbibilang. Sa kaliwang mangkok, unti-unting lumitaw ang mga anino, mga mukha, mga pangalan na hindi binibigkas, mga anyong nawawala sa alaala. May bata, may matanda, may mga mukhang hindi na maibabalik sa pagiging tao. Sa kanang mangkok, wala. Hindi patas, sabi ni Rudy. Hindi kailanman naging patas ang gutom, sagot ng nilalang. Ang baryo ang humiling. Ang baryo ang nagbigay. Kami ang naghintay. Huminga ng malalim si Rudy. Sa sandaling iyon, inilapag niya ang sisidlang kahoy sa lupa at binuksan. Mula rito, hindi usok ang lumabas, kundi liwanag. Hindi maliwanag sa mata, ngunit malinaw sa pakiramdam. Liwanag ng mga panata, ng mga pangakong tinupad at hindi tinalikuran. May isa pa kayong hindi sinama, sabi ni Rudy. Nagbago ang anyo ng nilalang, bahagya lamang, ngunit sapat. Ano? Ang dahilan, sagot ni Rudy. Hindi lahat na nawawala ay ibinigay, may kinuha. Sa likod ng timbangan, may biglang pag-ikot ng hangin. Ang mga anino ay gumalaw, parang nag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, may umalingaw-ngaw na iyak, hindi na mahina. Iyak ni Lito. Mula sa gilid ng gubat, may dalawang nilalang na humiwalay,
Bitbit ang isang maliit na anyo. Nakalugmok ang bata, nanginginig, ngunit buhay. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang hinga ay mababaw. Nanikip ang panga ni Rudy, ngunit hindi siya lumapit. "Ilapag mo," sabi niya, "mariin." Saglit na nag-atubili ang mga nilalang, ngunit sa isang kumpas ng kamay ng pangunahing figura, dahan-dahan nilang inilapag si Lito sa lupa, sa tabi ng timbangan. "Kung hindi ka bahagi ng baryo," sabi ng nilalang, "ano ang ilalagay mo sa kabilang mangkok?" Hindi sumagot si Rudy agad. Sa halip, hinawakan niya ang anting-anting at hinila ito palayo sa kanyang dibdib. Ang init nito ay lumipat sa kanyang palad. Mas mainit kaysa dati, mas mabigat. "Ito," sabi niya. May pag-ugong ang hangin. Ang mga anino ay umatras ng bahagya. "Hindi iyan sapat," sabi ng nilalang. "Hindi," sagot ni Rudy, "pero simula iyan." Inilapag niya ang anting-anting sa kanang mangkok. Sa sandaling dumampi ito, ang timbangan ay bahagyang gumalaw. Hindi pantay, ngunit nagbago. Ang mga ukit sa bato ay kumislap at may mga pangalang kusang naglaho sa kaliwa. "Hindi ko kayo papatayin," sabi ni Rudy, "at hindi ko rin kayo palalayain." "Kung gayon?" tanong ng nilalang. "Tatapusin ko ang gutom," sagot ni Rudy. "Hindi sa laman, kundi sa alaala." Tumahimik ang lahat. Ang gubat ay tila nakinig. Ang baryo ay tila humawak ng hininga. Sa unang pagkakataon, ang nilalang ay hindi ngumiti. Hindi rin nagalit, parang nag-isip. Ang timbangan ay nanatiling hindi pantay, ngunit gumagalaw na. At sa gitna ng gabing iyon, sa pagitan ng kapilya at gubat, nagsimulang magbago ang kasunduan. Hindi pa tapos, ngunit hindi na rin pareho. Hindi bumalik agad ang dilim sa dati nitong anyo matapos ang pagtitimbang. Sa baryo Dapindan, ang gabi ay tila napilas. May bahagi pa ring itim, ngunit may mga siwang na pinapasukan ng kakaibang liwanag. Hindi liwanag ng buwan o bituin, kundi liwanag ng mga alaalang matagal nang ibinaon. Nakalugmok si Lito sa lupa, walang malay ngunit humihinga. Hindi siya ginagalaw ng sinuman. Kahit ang mga nilalang ay nanatiling may distansya, na parang may hangganang hindi nila kayang tawirin hanggat hindi buo ang kasunduan. Si Rudy Coropo ay nakatayo sa tabi ng timbangan, ang palad ay bahagyang nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa bigat ng inilapag niyang anting-anting. Ramdam niya ang kawalan sa dibdib na parang may inalis na bahagi ng sarili niyang hininga. Ang anting-anting na yon ay hindi basta kagamitan. Isa itong pangako na matagal niyang dinala. Isa itong huling bakod sa pagitan niya at ng mga bagay na ayaw niyang maging. Mula sa dilim, muling nagsalita ang pangunahing nilalang. Ngayon, ang tinig nito ay mas mabagal, mas maingat, na parang bawat salita ay pinuputol muna bago ilabas. "Kapag tinapos mo ang gutom," sabi nito, "may mawawala sa iyo." "Alam ko," sagot ni Rudy. "Hindi ito kamatayan," dugtong ng nilalang. "Mas mahirap iyan." Tahimik ang paligid. Kahit ang gubat ay tila hindi gumagalaw. Dahan-dahang umangat ang timbangan at muling lumubog sa lupa. Parang tinatanggap ang desisyon, ngunit hindi pa ibinubunyag ang kabayaran. Kasabay nito, may biglang pag-ikot ng hangin, mas mabilis, mas malamig na dumaan sa buong baryo. Sa bawat kubo, may mga kandilang biglang namatay. Sa bawat dingding, may mga aninong tila umusad palayo. Ang kapilya ay umungol. Hindi tunog ng kahoy na nababasag, kundi tunog ng matandang bagay na pilit na bumibitaw.
Ang krus sa loob ay bahagyang umangat mula sa pagkakakabit at muling bumagsak. Tuwid na ngayon, hindi na nakatagilid. Sa sandaling iyon, may mga pintuan na kusang bumukas. Isa-isa lumabas ang mga tao, hindi sabay-sabay, hindi rin nagkakagulo. Parang tinatawag sila ng isang bagay na matagal nilang iniiwasan. Nakita nila si Lito. May isang babaeng napahagulhol at agad pinigilan ng sarili. Walang lumapit. Hindi pa iyon ang oras ng yakap. Hindi pa tapos, sabi ng nilalang. Mas malinaw na ngayon. May isa pang putol. Sa lupa sa pagitan ng kapilya at gubat, may bagong guhit na lumitaw. Isang linya na diretso, parang hangganan. Sa isang panig, ang baryo. Sa kabila, ang gubat. Ang linya ay kumikislap. Bahagya lamang, ngunit sapat para malaman na hindi ito basta marka. Dito, sabi ng nilalang. Dito magtatapos ang aming pagpasok. Hindi kung may natitirang utang, sagot ni Rudy. Tumawa ang nilalang, maikli, walang saya. Ang utang, sabi nito, ay hindi na dugo. Sa gitna ng linya, may unti-unting lumitaw na mga anyo, mga anino ng mga nawala. Hindi sila buo. Parang mga gunita lamang, hinabi mula sa alaala ng baryo. May mangingisda, may magsasaka, may mga batang hindi na tumanda. Hindi sila umiiyak. Hindi sila humihingi ng tulong. Tumingin si Rudy sa mga tao. Nakita niya ang takot, ngunit may iba ring naroon. Pagkilala. Parang sa unang pagkakataon, nakita nila ang bigat ng kanilang katahimikan. Hindi sila makakaalis, sabi ng nilalang, hanggat may nakakakilala sa kanila. Lumapit si Rudy sa gitna ng linya. Ang bawat hakbang ay may kabigatan na parang may humihila pabalik. Sa paglapit niya, naramdaman niyang may hinahatak sa loob niya, hindi laman, kundi pangalan. Kung putol ang kailangan, sabi ni Rudy, putulin natin ang tama. Huminga siya ng malalim at nagsalita, hindi panawagan, hindi dasal, kundi pagbanggit. Isa-isang binigkas niya ang mga pangalan mula sa talaan sa kapilya. Hindi pa sigaw, hindi pa bulong. Sapat lang para marinig ng lupa. Sa bawat pangalang binibigkas, may aninong umuusad patungo sa linya at unti-unting naglalaho, hindi sa pagkapunit, kundi sa pagluwag. Parang binibigyan ng pahintulot. Umiiyak ang ilang tao, ngunit tahimik, walang humahabol, walang humihila pabalik. Nang banggitin ni Rudy ang huling pangalan, Berto, may mahinang hinga ang dumaan sa hangin, parang buntong hininga ng matagal nang naghihintay. Sa sandaling iyon, ang linya sa lupa ay kumislap ng maliwanag at saka biglang naglaho na parang hindi kailanman naroon. Napaurong ang mga nilalang sa gilid ng gubat. Ang pangunahing figura ay tumingin kay Rudy. Ngayon, walang gutom sa mata nito, kundi pagkilala. Naputol mo, sabi nito. Hindi kami makakatawid. Hindi ko kayo pinalaya, sagot ni Rudy. Ibinukod ko lang. Tumango ang nilalang. Isa-isa, naglaho ang mga anino pabalik sa gubat, hindi nagmamadali, hindi rin nagbabantang babalik agad. Sa gitna ng baryo, bumagsak si Rudy sa isang tuhod, hindi sa pagod ng katawan, kundi sa bigat ng nawala. Ang kanyang dibdib ay malamig na ngayon, at ang puwang na iniwan ng anting-anting ay hindi napunan. Ngunit si Lito ay biglang umubo at umiyak, malakas, buo, buhay. Sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon,
Ang iyak sa Barrio Dapindan ay hindi tanda ng pagkawala. Ito ay tanda ng pagbalik. Hindi sumikat ang araw sa Barrio Dapindan, kinabukasan na parang himala. Wala ring biglang liwanag na bumura sa anino ng mga puno. Dumating ang umaga tulad ng dati, dahan-dahan, maingat, at may dalang pagod. Ngunit may isang bagay na malinaw na nagbago. Ang katahimikan ay hindi na mabigat. Si Lito ay nakaupo sa harap ng kapilya, balot ng kumot, hawak ang basag na laruan. Hindi na siya umiiyak. Tinitingnan lamang niya ang paligid na parang unang beses niya itong nakikita. Ang mga mata niya ay mapula, ngunit buhay. Sa tabi niya, may mga matatanda. Hindi nagsasalita, hindi rin nagdarasal. Nakatitig lamang na parang sinusubukang tanggapin ang isang baryong hindi na nila lubos na kilala. Si Rudy Curopo ay nakaupo sa lilim ng punong balete. Tahimik ang balete ngayon. Hindi ito mas mabait, ngunit hindi na rin mapagmasid. Ang mga ugat nito ay tila nakapirmi, parang tinanggap ang hangganang itinakda. Inilapat ni Rudy ang palad sa lupa. Wala na ang pintig na naramdaman niya noon. Ang gubat ay umatras. Hindi umalis, ngunit tumahimik. Ramdam ni Rudy ang kawalan sa dibdib. Ang anting-anting ay wala na, at kasama nito ang bigkis na matagal niyang kinapitan. Hindi na siya gaanong protektado, ngunit mas malinaw ang kanyang paghinga na parang nabawasan ang bigat na hindi niya namamalayan na pasan niya. May mga taong lumapit, hindi sabay-sabay, hindi may dala ring tanong, isa-isa lamang. May pagitan, may paggalang na hindi sinasadya, walang humingi ng tulong, walang nagpasalamat ng malakas. Ngunit sa kanilang mga mata, malinaw ang pagbabago, hindi na takot ang nangingibabaw. Ang matandang tagapangalaga ng kapilya ay tumayo sa harap ng pinto. Tiningnan niya ang talaan sa loob, ang aklat ng mga pangalan. Isa-isa niyang pinunit ang mga pahinang may marka, hindi padalos-dalos, hindi rin may galit. Ang natira ay ang mga blangkong pahina, hindi para sa mga mawawala, kundi para sa mga isisilang. Walang pumigil sa kanya. Sa dulo ng baryo, may ilang kubong matagal nang sarado ang unti-unting binuksan. May usok na umangat mula sa lutuan. May kalansing ng kaldero. Maliit na tunog, ngunit sapat para sabihing may nagpasyang manatili. Si Rudy ay tumayo nang hindi pinapansin. Kinuha niya ang bayong. Inayos ang sisidlang kahoy na ngayoy magaan na at tinapik ang alikabok sa pantalon. Walang nagsabi sa kanya na umalis. Walang humiling na manatili. Ngunit alam niya, ang mga baryong kulungan ay hindi niya maaaring gawing tahanan. Ang mga sugat na matagal nang nakabukas ay kailangan ng oras, hindi ng antingero, para maghilom. Lumakad siya patungo sa daang palabas, hindi lumilingon. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang tingin ng mga naiwan, hindi bilang bantay, kundi bilang saksi. Wala nang aninong sumusunod, wala nang bulong sa hangin. Sa bungad ng baryo, huminto siya saglit. Sa likod niya, ang Barrio Dapindan ay nananatiling tahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkatutong huminga ng mag-isa. Ang gubat ay naroon pa rin, ngunit hindi na umaabot ang anino nito sa mga pintuan. Nagpatuloy si Rudy sa paglalakad. Hindi niya alam kung saan siya susunod na titigil. Hindi niya alam kung may isa pang baryong may utang, may isa pang gutom na naghihintay. Ngunit alam niya ang isang bagay, hindi lahat ng kasunduan ay kailangang ipagpatuloy. May mga kasunduang kailangang putulin.
At may mga taong kailangang umalis, hindi bilang takas, kundi bilang huling saksi na tapos na ang dilim. Sa likod ng mga puno, may dumaan na hangin, hindi malamig, hindi rin mainit. Isang hininga lamang, parang paalam. At sa daang nilakaran ni Rudy Curopo, walang bakas na naiwan, maliban sa isang baryong natutong mabuhay nang walang gutom sa dilim. Wakas.